AY641AY. Plano na ni Xavier ang lahat. Alam niya na sa oras na malaman ni Gerald na nasa panganib siya. Tiyak na tatakbo siya upang iligtas siya. Si Xavier ay walang pag-aalinlangan tungkol dito dahil sa alam niya ang kanyang pagkatao noong nakaraan. Sa sandaling siya ay dumating, siya ay magsisimulang umiiyak at magtapon bago magbanta na magpakamatay. Matapos makita iyon, tiyak na malulungkot siya at subukang aliwin siya. Pagkatapos nito, sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ulit si Gerald, habang si Xavier ay tila lubos na kinamumuhian niya si Gerald sa unang tingin, ang kanyang pangunahing layunin lamang ay upang magsisi si Gerald na iniwan siya, kahit na pinamamahalaang niya ang sulok kay Gerald sa bar sa araw na iyon, hindi niya kailanman pinaplano na utusan ng kanyang mga nasasakupan na bugbugin siya. Ang pinakanais niyang gawin noon ay ang bogyain siya bago itanong sa kanya kung ano ang pakiramdam na nahulog mismo sa kanyang mga kamay. Gusto niyang mapuno si Gerald ng kalungkutan. Nagulat siya, hindi man lang nag-abala si Gerald na mag-check-in sa kanya ngayon, ni hindi pa naririnig ang tungkol sa pagtatangkasa, pagpapakamatay. Sobra akong Diyos di asterisk mangalit. Panipi. Kahit na ang lungs ay malakas, alam ni Xavier sa kanyang puso na ang lungs ay hindi tugma laban kay Gerald. Ate, sinabi ko ang lahat ng sinabi mo sa akin sa isang tea. Gayunpaman, talagang parang naghahanda na siya na magpakasal. Sabi ni Natasha, manalo ka, hindi ko ito binibili. As if naman magpapakasal siya kay Gia. Wala itong saysay. Panipi. Kahit na sinabi niya iyon, si Xavier ay balisa rin. Sa katunayan, nerbiyos siya mula nang malaman niya ang balita kagabi. Pagkatapos ng lahat, ang balita ay partikular na kumalat sa paligid ng Quarringtons at ang Longs. Dahil alam ng Long pamilya ang tungkol dito, hindi nagtagal bago maabot ang impormasyon sa Xavier. Nang walang babala, biglang kinuha ni Xavier ang isang vase bago ito binasag sa sahig. Pagkatapos ay naupo siya sa isang sofa, walang imik sa kanyang kawalan ng pag-asa. Habang nangyayari ito, maririnig ang isang tawa ng tawa sa Mayberry Airport. Wow! Napakaganda ng Mayberry, mas maganda kaysa Hong Kong. Panipi, sa totoo lang, pinili naming pumunta dito para sa isang kadahilanan na alam mo. Nga pala, Mila, ikaw at ang iyong asawa ay mas mahusay na kumuha sa amin upang ma-maximize ang aming kasiyahan dito. Tandaan, nakagawa lamang kami ng ilang araw na pahinga. Gayunpaman, nais talaga naming pumunta sa Mayberry sa iyo upang tumingin sa paligid. Hindi pa nga kami nakakauwi, kaya mas mabuti mo kaming bigwan kami. Panipi, ang pag-uusap ay nagmula sa ilang mga batang babae na kasalukuyang kinakaladkad ang kanilang mga bagahe palabas ng paliparan habang patuloy silang nakikipag-chat sa kanilang sarili. Speaking of which, Mila, nasabi mo na sa amin dati na ang boyfriend mo ay isang pambihirang tao. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na sunduin kami? Panipi, ang nagtanong ay isang batang babae na nakatutuwa na tila masigasig na nagsasalita anuman ang sitwasyon. Siya ay may isang hiwal ng mangkok at ang kanyang mukha ay bahagyang chubby na madaling gawing siya ang cutest sa anim na mga batang babae sa grupo. Mula sa tono ng kanyang boses, parang may bahid na nave din ang tunog niya. Hindi mo ba naalala ang sinabi ni Mila dati? Hindi talaga. Nakakakuha ng kababaihan ang kasintahan kaya medyo hindi siya sensitibo. Napaka-prangka niya na hindi niya alam kung paano siya sorpresehin ng romantiko. Sa gayon, hindi isang kasalanan ang maging isang hindi sensitibo na tao, ngunit hindi bababa sa isa sa mga kasosyo sa isang relasyon ang dapat malaman kung paano magbigay ng kaaya-aya at romantikong mga sorpresa sa iba pa. Kung ang parehong kapareha ay hindi alam kung paano gawin iyon, paano paman masustansya ang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon kaming aming Mila dito na mag-focus sa pagbibigay sa kanya ng mga sorpresa ng Gerald. Sabi ng isa pang batang babae na ang buhok ay nakasabit sa baywang. Nakangiti siya sa buong oras na sinabi niya iyon. Oh, nakuha ko na. Parang anong nangyari ilang araw di ba? Nang bigyan ni Mila ng espesyal na tawag si Gerald sa kanyang kaarawan.
Sinabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng maikling bakasyon sa loob ng ilang araw, ngunit sinabi lamang ni Gerald na makikilala niya si Mila pagkatapos nito. Parang pinukpok ko ang noo ko. Matapos marinig iyon, hindi pa nga siya nagkusa upang gumawa ng anumang mga kahilingan kahit na sadyang binanggit ni Mila ang maikling piesto opisyal, sabi ng mangkok na pinutol ang batang babae mula kanina habang tumawa ng malakas. Tama iyan, sa mga oras na iyon, hindi pa napigilan ni Mila ang sarili. Kaya't natapos na niyang sabihin ito kay Gerald. Personal, sa palagay ko mas makabubuti kung hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa holiday. Maaari mo lang siyang bigyan ng sorpresa mula sa iyong biglaang pagbabalik. Iyon ang pinakamahusay. Pagkatapos ay muli, ngayong iniisip ko ito, mas mabuti kung higit mong gabayan mo siya. Dahil sa sobrang insensitive na niya. Kung hindi mo gagawin, natatakot ako na lumala lang ang pagiging prangka niya. Panipi, nagdagdag pa ng isa sa 6 na batang babae. Narinig ang sasabihin ng ibang mga batang babae, naramdaman ni Mila na parang maayos ang kanilang loika. Gayunpaman, hindi niya talaga naisip ito noon. Nang tumawag siya sa araw na iyon, nabanggit lamang niya ang piesto opisyal dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Gerald matapos itong marinig tungkol dito. Well, ayos lang. Prangka rin siya tulad ng dati. Kudlit. Anuman, nais talaga ni Mila na bumalik ng medyo sandali ngayon. Upang bigyan ng sorpresa si Gerald. Kung tutuusin, ang kasalukuyang Gerald ay medyo nagbago kumpara sa nakaraan niyang sarili. Si Mila mismo ay nais na maging isang mas sumusuportang kasintahan, kaya't nararamdaman niyang dapat siyang magsikap pa. Sa pag-asang matutunan din niya ito. Kapag nakamit iyon, mapamamahalaan nila ng maayos ang kanilang relasyon. Manalo ka. Well, sa aking palagay, nagmamayabang lang si Mila. Maaaring inaangkin niya na ang kanyang asawa ay napakalakas sa Mayberry, ngunit wala akong nahanap na impormasyon tungkol sa Gerald online. Panipi, AY642AY. Isa pang batang babae mula sa grupo ang nagsabi niyan, tumawid ang kanyang mga braso. Lahat silang 6 ay mga kasambahay na parehong natututo ng mga bagong kasanayan at ginagawa ang kanilang mga internship sa Hong Kong television station. Gayunpaman, sila ay nasa bakasyon ngayon upang masiyahan sa kanilang sarili bilang isang pangkat. Ang batang babae na nag-angkin na si Mila ay simpleng pagyayabang ay pinangalan ng Wanda Wobsor. Kahit na ang kanyang figure ay katulad ng kay Mila, hindi rin masasabi ang pareho tungkol sa kanyang hitsura. Kung kailangan nilang piliin ang kagandahan ng istasyon sa Hong Kong television station, hindi may kakailan na mapili si Mila dahil siya ang pinakamagandang babae roon. Si Wanda mismo ay bahagya na makahawak sa pangalawang pwesto sa departamento ng pagpapaganda, dahil ang lahat sa kanila ay mga kasambahay, hindi lamang sila nakatira ng magkasama, ngunit kailangan din nilang matuto at magtrabaho sa parehong espasyo sa lahat ng oras. Sa madaling sabi, kinailangan nilang makita at makausap ng marami. Dahil sa mga batang babae, mahirap para sa kanila na maiwasan ang pakiramdam na naiinggit sila. Gayunpaman, malayo ang makuha upang masabing nasusuklam sila sa isa't isa. Ang pinakanagawa nila ay pinagtatawanan ng bawat isa. Nang mapaglarong, anuman, masaya pa rin silang magkasama. Oh, Wanda, huwag sabihin ang mga bagay na ganyan. Kailanman. Hindi magmamayabang. Si Mila, masasabi mo kung gaano katapat si Mila kay Gerald. Panipi, tama iyan. Tingnan lamang ang istasyon ng telebisyon na pinagtatrabahuhan natin. Napakaraming tao ang nagtangkang makuha ang pagmamahal ni Mila, ngunit ano ang ginagawa niya sa tuwing tinatakwil niya silang lahat? Napag-isipan lang niya ang tungkol sa lalaking hindi sensitibo. Kung titingnan mo ito ng ganoon, napakahusay na kasintahan ni Mila. Panipi, ang mga tugon ay nagmula sa 2 iba pang mga batang babae. Mula sa pangkat, manalo. Matapos marinig iyon, pinaikit lang ni Wanda ang kanyang bibig. Ito ang matapat na isa pang dahilan kung bakit nagselos si Wanda. Para sa mga batang babae na naninirahan sa labas, naging normal para sa kanila na magkaroon ng kahit anong uri ng hindi siguradong
relasyon sa ibang mga lalaki, kahit na mayroon na silang kasintahan. Mismong si Wanda mismo ay mayroong malayong relasyon sa kanyang sariling kasintahan. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang mga hindi siguradong relasyon sa ilang mga tao, sa pamamagitan nito, nangangahulugan ito na hindi niya tatanggihan o tatanggapin ang mga aksyon ng ilan sa kanyang mga humahanga na sinubukang makuha ang kanyang pabor. Si Mila naman, iba. Hindi alintana kung gaano ang pagiging masigasig at taos-puso ng kanyang mga humahanga, palaging matatag si Mila sa kanyang pagtugon. Pomanhin, ngunit mayroon na akong kasintahan. Sa isang paraan, pinaramdam nito kay Wanda na si Mila ay sobrang perpekto. Manalo ka. Well, ayos lang kung hindi mo nais na ipagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol dito. Gayunpaman, kumusta ang aming mga kaayusan sa pamumuhay? Tanong ni Wanda. Sa gayon, wala akong maraming mga silid-tulugan sa aking bahay. Tuldok. Sa totoo lang, mayroon akong ibang lugar na nasa isip. Punta tayo sa bahay ni Gerald. Ang kanyang bahay ay medyo maluwang at marami rin siyang mga silid-tulugan. Sabi ni Mila. Isang ugat ng tawa ang sumunod. Mila, alam nating lahat na nais mo lang makilala si Gerald ng mas maaga, ni ayaw mo pang umuwi. Mabuti pa, dahil siguradong pamapalo ito sa pananatili lamang sa hotel na walang gagawin. Samahan natin si Mila na puntahan si Gerald. Panipi, pagkatapos nito, sumakay sila ng taxi bago ang masiglang pagpunta sa Mountaintop Villa. Banal, titingnan mo ba yan? Ito, paano may tayo ang tuktok ng isang marangyang villa sa tuktok ng isang bundok? Tila ang rurok nito ay nasa gitna ng mga ulap. Mila, ito ba talaga ang bahay ni Gerald? Manatili ba tayo dito? Tinanong ng batang babae ang cute na mukha mula kanina na ang pangalan ay Molly Sabel. Mas maaga habang nasa taxi sila, nabanggit ng driver ng taxi na nagkakahalaga ng $120 milyong ang Mountaintop Villa. Narinig yun, nasasabik silang makita ang villa para sa kanilang sarili. Sa totoo lang ay hindi nila inaasahan na magulat pa sila ngayon na nakatayo sila sa harap ng totoong deal. Napuno ng selos si Wanda. Kaya't lumabas na ang asawa ni Mila ay tunay na isang malakas at mayamang mana, tulad ng inangkin niya. Bakit ang swerte niya? Napaisip si Wanda sa sarili. Halika, pumasok na tayo. Sabi ni Mila habang hawak ang mga kamay ng kanyang mga besties bago sabay na naglakad papunta sa pintuan ng villa. Nang makarating sila sa pintuan, si Mila ay nalilito sa kaba. Kung sa bagay, hindi pa niya nakilala si Gerald sa loob ng 3 buwan. Ngayon, paano kung wala siya sa bahay? Kahit na may sariling susi si Mila, pinili pa rin niyang mag-doorbell. Muna, nang marinig ang mga yabag mula sa loob na nagmamadali upang buksan ang pinto, lumakas ang tuwa ni Mila sa bawat pagdaan. AY643AY. Sino ito? Tanong ng isang dalaga pagkabukas pa lang niya ng pinto. Nang makita niya si Mila, kitang-kita siya. Ano ang ginagawa ng isang magandang batang babae dito? Sino ang hinahanap mo? Tanong ng dalaga. Nakauwi na ba si Gerald? Hinahanap ko siya. Sagot ni Mila na may bahagyang ngiti. Sino ang naruroon? Sana. Sinabi ng isang naiinip na tunog na boses. Mula sa loob ng villa. Narito sila upang hanapin si Gerald, miss. Sagot ng dalaga. Ha! Narinig yun, lumakad si Xavier sa pintuan. Nang makita niya si Mila, saglit siyang nabigla. Natural, ganun din ang masasabi kay Mila nang makita niya si Xavier. Mila, Xavier, pareho silang sumigaw ng pangalan ng isa't isa ng magkasabay. Si Mila para sa isa, tiyak na alam kung sino si Xavier. Kung sa bagay, si Xavier ang dating kasintahan ni Gerald. Imposibleng hindi malaman ni Xavier kung sino rin si Mila. Sa katunayan, ang kanyang pagkakaalam tungkol kay Mila ay eksaktong dahilan kung bakit natitiyak niyang ang pagpapakasal ni Gerald kay Gia ay walang anuman kundi isang bulong-bulungan. Kung sa bagay, may girlfriend na si Gerald na si Mila. ** man lahat, ano pa, may kamalayan si Xavier sa labis na pagmamahal ni Gerald kay Mila. Hindi bababa sa iyo nang ipinapalagay pa rin niya na ang kaso hanggang sa puntong ito. Habang nalaman ng tungkol sa pagtawag sa una ay nagulat siya.
Kung talagang pinagdadaanan ito ni Gerald, nangangahulugan. Lamang iyon na dapat na siya ay nakipaghiwalay kay Mila. Kung, sa bagay, alam niyang hindi si Gerald ang uri ng taong nakikipagtalik sa ibang babae. Malayo dito, sa katunayan. Labis na seryoso si Gerald pagdating sa pagharap sa kanyang mga relasyon. Kung hindi man, hindi na niya. Naisip pa ang naisip na magpakasal kay Gia. Ngunit dahil nakipaghiwalay siya kay Mila, bakit lumapit si Mila upang hanapin siya? Asterisk sick. Maaari bang ang layunin sa wakas ni Mila ay pareho sa akin? Nais ba niyang makasama ulit si Gerald? Hindi ba nangangahulugan iyon na magkakaroon ako ng isa pang kaaway upang harapin kung sino ang mas malakas kaysa kay Gie? Kudlit. Kung tutuusin, si Mila ay napakaganda. Habang totoo na, magagamit ko ang nakaraan kasama ko si Gerald para sa kalamangan, ano pang mga taktika ang mayroon ako? Tiyak na wala akong laban sa kanilang dalawa. Kudlit. Hindi lang nito gagawin. Kailangan kong umalis siya kaagad. Kudlit. Pagkatapos ay nagsimulang magplano si Xavier laban kay Mila doon. At pagkatapos, bakit ka nandito? Tanong ni Mila, nakakunot ang noo sa mukha. Bakit hindi ako magiging? Nakipagbalikan ako kay Gerald. Buntis din ako, kaya't nananatili ako dito ngayon upang alagaan kaming pareho at ang aking sanggol. Ngini siya ni Xavier, tumigil sa pag-spout ng kalokohan. Sigaw ni Mila na namumutla. Dahil sa takot. Ngunit muli, kung naglalabas lang siya ng kalokohan, ano ang ginagawa niya sa bahay ni Gerald? Wala akong pakialam sa kung anuman ang sasabihin mo. Oh, at papakasalan ko na siya. Paano naman kayo, bakit ka bumalik upang hanapin siya? Anuman ang iyong hangarin, mas mabuti kang sumuko. Sagot ni Xavier habang iginala ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari Mila? Sino siya? Galit na tanong ni Molly. Siya ang dating kasintahan ni Gerald. Daing ni Mila habang naluluha. F***sick. Ano ang sa asterisk mabag? Panipi. Sa puntong iyon, ang iba ay maaaring magkasama na magkasama. Ang sitwasyon. Tayo na, Mila. Hindi mo dapat ipakita ang luha mo sa harap ng mga ganyang tao, sabi ni Molly habang nakatingin kay Xavier. Kaya pala si Gerald ay nagsinungaling sa iyo sa buong oras na ito. Upang isipin na siya ay ikakasal sa lalong madaling panahon sa ibang tao habang patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnay sa iyo. Totoo na, wala talagang mga mabubuting lalaki sa mundo. Sabi ni Molly, Kabanata 644. Huminga ng malalim si Mila bago sinabi, tatawagan ko si Gerald. Ngayon, gusto kong sabihin niya sa akin ng personal kung ano ang eksaktong nangyari. Panipi, matapos sabihin iyon, kinuha niya ang susi sa mountaintop villa. Bago ito itapon ng direkta kay Xavier. Maliwanag na natigilan si Xavier dito. Sick. Bakit? Ngayon parang hindi pa siya nakipaghiwalay kay Gerald. Sa katunayan, mukhang malalim pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Kudlit. Ano nga ba ang nangyayari? Naging sa mabag ba talaga si Gerald? Kudlit. Habang iniisip iyon ni Xavier, sinubukan na ni Mila na bigyan si Gerald ng ilang tawag. Gayunpaman, wala siyang sinagot sa kanila. Bakit hindi niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag? Palagi niyang sinasagot agad ang aking mga tawag. Nag-aalalang sabi ni Mila, kaya't ito ay tulad ng sinabi ni Xavier. Si Gerald ay talagang nakikipagtalik sa kanya sa lahat ng oras na ito. Napatawa lang ng mapait si Mind sa isip niya. Bigla na lang dumating si Xavier na may masamang balak. Pag-alis na, sana ni Mila, sumigaw siya, Mila, teka, ano pa ba ang gusto mo? Malamig na sigaw ni Molly bilang tugon. Narinig iyon, kinagat ni Xavier ang ibabang labi nito bago lumuha. Mila, kahit na hindi pa tayo nakipag-ugnay sa isa't isa dati. Nararamdaman ko na talagang isang magandang babae ka. Sinabi ko, nasa iyo ang lahat ng iyon kanina dahil hindi ko matiis na sabihin. Sa iyo ang totoo, masyado kang mabibigo, panipi, manalo ka, siya ay isang mapagpaimbabaw lamang habang nagbubuhos ng luha ng buwaya. Huwag mo siyang pansinin, sagot ni Molly. Mila, habang totoo na nakatira ako sa mountaintop villa at binigyan ako ni Gerald ng isang marangyang buhay, alam mo kung gaano siya mabag.
Tumanggi siyang makasama ulit ako, dahil lang sa lumipat na siya. Kahit na kinakarga ko na ang kanyang anak, hindi niya ako papayagang bumalik dahil lang sa dati kong kasintahan. Panipi, gayon din, mayroon akong isang malaking lihim na ibabahagi sa iyo, Mila, dagdag ni Xavier. Ano ito? Tanong ni Mila. Pagkatapos ay ibinaba ni Mila ang kanyang boses bago sinabi, si Gerald pala talaga si G. Crawford ng Mayberry. Marumi siyang mayaman. Gayunpaman, sinabi lamang niya sa akin ang tungkol dito matapos na mabuntis ako sa kanyang anak, kaya't hindi ako sigurado kung alam mo pa ang tungkol dito. Panipi, tinignan ni Mila sandali si Xavier bago tumango. Nagsisimula na siyang maniwala sa kanya ng bahagya. Kung sabagay, una nang sinabi sa kanya ni Gerald na hindi dapat malantad ang kanyang pagkatao. Gayunpaman, kahit si Xavier ay may alam tungkol dito ngayon. Ano pa, nakatira rin siya sa Mountaintop Villa. Ang katotohanang iyon lamang ang malinaw na itinuro ang isyu. Kung gayon muli, dahil nagawa mong pumunta dito, dapat sabihin na alam mo na rin ang tungkol sa totoong pagkatao ni Gerald. Kung ganoon, titigil lang ako sa paghabol. Karaniwan ang nagiging ligaw, at masama ang mga kalalakihan sa sandaling sila ay yumaman. Sa sandaling nabuntis ako, naisip ko na sa wakas ay matutupad ko ang aking hangaring makabalik sa kanya. Nako, hindi lang posible. Dahil kasama na niya ngayon ang isa pang babae. Sabi ni Xavier habang papalakas pa ng iyak. Isa pang babae. Sagot ni Mila, mahina na ang boses nito. Tama iyan. Ngayon, kung talagang nais ni Gerald na makasama ang ibang babae, masaya kung sumuko. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na gusto niya akong magpatuloy na makasama siya. Damapa, siya ng diretso sa mukha ko habang kasabay pa niya ang ibang babae. Ano pa, nakikipagnobyo na siya sa kanya ngayon. Hindi ko siya tinapang napigilan siya sa takot na baka bugbugin niya ako. Panipi, sabi ni Xavier sa pagitan ng paghitbi. Naramdaman ni Mila na ngayon lang siya nakatanggap ng matinding dagok. Saan gaganapin ang pakikipag-ugnayan? Nakasalubong ko siya. Agad, malamig na sabi ni Mila. Umupo siya. Sinabi ni Xavier kay Mila sa venue kung saan gaganapin ang pakikipag-ugnayan ni Gerald. Una niyang binalak na pumunta doon upang lumikha ng gulo. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito sandali, napagtanto niya na makakamit lamang niya ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang nais na mga resulta kung pupunta siya roon na naghahanap ng gulo. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumuko sa ideya at simpleng natulog. Hindi inaasahan, si Mila ay nakabukas sa villa na wala sa asol. Ang galing ng tiyempo. Gayunpaman, dapat mong ipangako sa akin na hindi mo kailanman ipaalam sa kanya na sinabi ko sa iyo ang anuman sa mga ito. Kung sakaling malaman niya ito, mabubugbog ako hanggang sa mamatay. Panipi, nakuha ko. Matapos niyang sabihin iyon, agad na umalis si Mila at ang kanyang mga kaibigan sa venue. Sa kanilang pagpunta roon, napuno pa rin ng paniniwala si Mila. Noon pa man ay binigyan niya ng buong tiwala si Gerald. Pa-imple, niyang naramdaman na hindi siya nagkakaroon ng maling impression sa kanya ng matagal. Tiyak na hindi niya maiintindihan si Gerald ng simple dahil sa sinabi ni Xavier. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang pumunta roon upang makita muna ang sarili. Kailangan niyang malaman kung talagang nagsasabi ng totoo si Xavier. Manalo ka. Ang katawa-tawa, mahal na mahal mo siya hanggang sa puntong pinag-uusapan mo siya tungkol sa hindi bababa sa 8 beses sa isang araw. Sa huli, wala man lang siyang pakialam sa iyo. Panipi, ngini siya ni Wanda. Pwede bang huminto ka sa pagsasalita sandali, Wanda? Nahihirapan na si Mila, sagot ni Molly. Matapos ang isang maikling biyahe, ang kotse sa wakas ay huminto sa harap ng pasukan ng hotel. Mila, ito dapat ang lugar. AY645C. Samantala, si Gerald ay naglalagay ng isang palabas kasama si Gia. Mismong si Gia ay tila nagsinungaling sa kanyang mga magulang. Alam ito, natagpuan ni Gerald na lalo itong mahirap para mapanatili ang harapan. Sa makatuwid, sinusubukan niya ngayon na makahanap ng dahilan upang makaalis na. Nang makita niya ito, mahigpit na hawakan ni Gia sa braso ni Gerald bago sabihin,
Makikita ko muna siya. Kakayanin ko. Ito upang pareho kayong manatili dito. Panipi. Matapos sabihin iyon, pareho silang dalawa sa kasabay na lumabas ng hall. Nang makita na ang pasukan ng hotel, sinabi agad ni Gerald. Panahon na naibalik mo sa akin ang aking cellphone. Kanina, palaging tiningnan ni Gerald ang kanyang telepono habang nakikipag-chat sa iba, upang mapanatili ang imahe ng intimacy sa pagitan niya at Gia. Ang iba pang mga Quarrington ay pansamantalang nakumpiska ang kanyang telepono. Idinagdag nila na hindi siya dapat naglalaro ng kanyang telepono, upang higit siyang makapag-focus sa pakikipag-chat ng maayos sa kanila. Si Gerald ay walang sinabi tungkol dito sa mga oras na iyon. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng kaunti pa at nagtagal ng pagkain. Maya-maya ay humantong ito sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon anong uri ng tono iyon? Sagot ni Gia habang inilalagay ang telepono sa kamay ni Gerald. Ang isa pa niyang braso ay nakakandado pa rin kasama ang kanyang. Bakit mo pinatay ang telepono ko? Walang magawa na sinabi ni Gerald habang sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Gayunpaman, tumanggi siyang pakawalan siya. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay malinaw na sumasalamin sa kanyang katigasan ng ulo at pag-aatubili na humiwalay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sumang-ayon si Gia na pagkatapos ngayon, pareho silang titigil sa pagkakaroon ng anumang uri ng relasyon sa bawat isa. Sa pinakamaganda, maaari lamang silang manatili bilang kaibigan. Paano magiging handa si Gia na tanggapin lamang iyon? Sa kabila ng pag-alam kung bakit hindi niya binibitawan, ayaw ni Gerald na magpatuloy na mapanatili ang isang hindi siguradong relasyon sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay napakahigpit. At nagpa siya sa bagay na ito. Ayokong bitawan, sabi ni Gia. Gerald. Nang tumingala si Gerald upang makita kung sino ang sumigaw ng kanyang pangalan, natigilan siya. Panipi tuldok. Mila, ikaw, kailan ka bumalik? Panipi. Bumagsak sa kawalan ng pag-asa ang puso ni Gerald sa mismong sandaling iyon. Habang siya ay parehong nagulat at nasisiyahan na makita si Mila. Ang sitwasyon na kasalukuyan niya ay ginawang hindi maganda ang kanilang muling pagsasama. Ano ang ginagawa mo? Sabi ni Mila habang kinurot ng mariin ang palad. Inaasahan niya na ang sakit ay magpapahintulot sa kanya na makontrol ang kanyang luha mula sa pagbulwak. Anumang oras, si Molly at ang iba pa niyang mga kaibigan sa kabilang banda ay masidhing tumitig kay Gerald. Papunta na doon, nagpersige silang aliwin si Mila na hindi ganoong tao si Gerald. Sinabi pa nila sa kanya na magkaroon ng kumpiyansa sa kanya. Kung sabagay, naka-eavesdrop sila sa usapan nina Gerald at Mila dati. Mula lamang sa pakikinig sa paraan ng pagsasalita ni Gerald noon, masasabi nila na siya ay isang matapat at walang muwang na tao. Sila ay hindi tiyak na hindi siya ang malandi na uri ng mayamang mana. Gayunpaman, ngayong nasaksihan nila ang tagpong ito, si Molly at ang iba pa ay namanghalang sa kabila ng mga salita. Anong sa mabag, Mila? Ang lahat ay hindi pagkakaintindihan lamang, sabi ni Gerald, habang tuluyang hinihimas ang braso nito mula sa pagkakapit ni Gia. Narinig kong nakikipag-ugnayan ka sa isang tao ngayon. Totoo ba, iyon? Tanong ni Mila. Hindi. Mangyaring pakinggan lamang muna ang aking paliwanag. Panipi, labis na balisa ang nararamdaman ni Gerald. Kung tutuusin, kung ang relasyon niya kay Mila ay nasira dahil sa isang walang gan na relasyon, alam ni Gerald sa isang katotohanang mapupuno siya ng pagsisisi. Siya ba si Mila? Ito lang ang nasabi ni Gia. Kung sabagay, biglang dumating ang pagdating ni Mila. Ang pag-scan kay Mila mula ulo hanggang paa, nakikita ni Gia na si Mila ay isang likas na kagandahan. Ang kanyang ugali ay napakakaakit. Akit din. No wonder mahal na mahal siya ni Gerald. AY646AY. Habang nakatingin si Gia kay Mila, nasasalamin ang paningin sa kanyang mga mata, napakalakas na emosyon na umapaw din sa puso ni Mila. Ikaw, pinabayaan mo ako, labis mo akong binaygo Gerald. Ayoko. Nang makita ka ulit, sigaw ni Mila habang tinulak niya ng husto si Gerald bago tumalikod. Tumakbo palayo si Mila habang tinatakpan ng bibig habang
Kumunot ang noo ni Wanda, "You disgusting sa asterisk mabag. Kaya paano, kung mayaman ka, panipi," kahit na hindi niya maiwasang mapag-alitan si Gerald sa pwesto ni Mila, kung sabagay, lahat sila ay mga babae. Siguradong magagalit sila sa mga sa asterisk mabag na tulad niya. Si Gerald mismo ay namumutla dahil sa pagkabalisa. Hindi niya moari kung bakit biglang nagpakita si Mila doon at pagkatapos. Gayunpaman, maaaring maghintay iyon. Agad na humabol sa kanya si Gerald. Nakaharap din si Gia ng isang atake ng komplikadong emosyon. Dahil hindi niya maproseso ang lahat ng sabay-sabay, simpleng binago niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa galit. Dahil wala na si Gerald, simpleng lumingon siya at muling pumasok. Sa hotel, ilang sandali pa nang mag-ipon si Mila at ang kanyang mga kaibigan. Sa kwarto ni Mila, nang makita si Gerald na nakatayo sa labas, inilabas ni Molly ng kaunti ang mga kurtina bago sinabi, "Mila, mangyaring huwag ka." Nang umiyak, ang lalaking iyon ay mayroon pa ring uri ng budi. Sumugod siya rito at nakatayo siya ngayon sa labas ng iyong bahay. Panipi, sabihin mo lang na umalis na siya. Ayoko nang makita ulit ang mukha niya, daing ni Mila habang nakayakap sa magkabila niyang tuhod habang umiiyak sa kama. Nagtinginan lang ang mga kaibigan niya. Habang lahat sila ay nagalit, sabay-sabay nilang iniisip kung gaano kaawa si Mila. Pagkatapos ng lahat, iniisip ni Mila ang tungkol kay Gerald sa buong panahong ito, kahit na ginusto niya siyang makilala muna higit sa lahat sa pagbabalik sa Mayberry. Gayunpaman, sa huli, kailangan niyang masaksihan ang isang napakasamang eksena sa kanyang sariling mga mata. "Manalo ka, bababa ako at hihingi ng malinaw na paliwanag sa kanya," sabi ni Molly, bahagyang balisa ang boses nito pababa ng hagdan. "Ikaw ba yan sa asterisk mabag, Gerald?" Malamig na tanong ni Molly, ang mga kamay ay nasa baywang. "Ako ay, ayos lang ba si Mila? Lahat ng iyong nakita ay hindi pagkakaunawaan lamang," sabi ni Gerald, dumidiretso sa punto. "Hindi pagkakaunawaan. Lahat tayo ay malinaw na nakakita nito. Ang babaeng iyon ay malapit na nakakulong sa iyo sa hotel kanina. Paano ang alinman sa mga iyon ay hindi pagkakaunawaan? Sasabihin mo ba sa akin ngayon na ang iyong buong pakikipag-ugnayan sa kanya ay peke, panipi, bago iyon, kasamahan mo ba si Mila na taga Hong Kong? At oo, lahat ay peke. Maaari mo bang sabihin iyon kay Mila? Panipi, wala akong sasabihin sa kanya. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo? Huwag muling subukan ang anumang nakakatawa. Nakita ko na ang maraming mga trick na ginamit ng sa mabags bago. Anuman, ikaw ay isang labis na sakam na tao. Mayroon ka ng kasintahan ngunit naghahangad ka pa rin ng ibang mga batang babae. Panipi, sa totoo lang, wala akong pakialam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi ako sigurado kung may kamalayan ka ba dito, ngunit alam mo kung gaano kahusay ang pakikitungo sa iyo ni Mila, Gerald. Maraming mga tao sa istasyon ng telebisyon na sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal, alam mo. Panipi, gayunpaman, alam niya na mayroon ka sa iyo, at nasiyahan siya at nagpapasalamat para doon. Dahil doon, palagi siyang naging maingat sa tuwing nakikipag-usap siya sa mga hinahangaan niya. Tuwing sino mang tumangka na lampasan ang kanilang mga hangganan, agad niya itong tatanggihan ng walang awa. Panipi, sigurado akong malay mo na kasalukuyan kang nasa isang malayong relasyon kay Mila. Kung nais ni Mila na magkaroon ng isang hindi siguradong relasyon sa alinman sa mga lalaki roon ng hindi mo nalalaman, hindi ito katulad na malalaman mo. Gayunpaman, pinanindigan niya ang bawat oras, siguraduhin na parehong malamig at malayo sa bawat lalaki na sinubukang ligawan siya. Ngayon, wala siyang solong kaibigan na lalaki sa aming istasyon ng telebisyon. Mayroon ka bang kamalayan sa alinman sa mga iyon? Inis na paliwanag ni Molly. Habang totoo na maaaring mapigilan niyang sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, wala siyang natagpo ang totoong dahilan upang hindi magpigil. Naramdaman lamang niya na ang buong sitwasyon ay hindi patas. Para kay Mila, alam na alam ko, sagot ni Gerald habang tumatango. Habang alam na niya kung gaano siya komitado bilang isang kasintahan, ang pagdinig sa lawak ng kung gaano niya siya
kahalagahan ay hinawakan siya. Kasabay nito, pinuno din siya nito ng isang malalim na panunuya sa sarili. Tama ang sinabi ni Molly. Palaging ganoon ang paggamot sa kanya. Ni Mila, si Gerald naman, ilang beses nang tumawid sa linya bago ang mga insidente na kinasasangkutan niya ng pagtulong sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, kapag umulan, bumuhos ito, at ang bawat isa sa mga pangyayaring iyon ay laging napunta sa sobrang layo niya. Gayunpaman, maaaring pigilin ni Mila na magkaroon ng anumang mga lalaking kaibigan sa lahat, alang-alang lamang kay Gerald. Bakit hindi ako makagawa ng mas kaunting pakikipag-ugnay sa mga batang babae para rin kay Mila? Sa pagtatapos ng araw, hindi maiwasang makaramdam ng kasalanan. Si Gerald, inaasahan lang niya na maipaliwanag niya ng maayos ang kanyang sarili para maipaliwanag siya ni Mila. Panipi tuldok. Alinmang paraan, iyon ay talagang isang peking pakikipag-ugnayan. Tuldok. Kita nyo, ang batang babae na iyon mula kanina. Kaibigan ko lang siya. Panipi. Pagkatapos nito, dahan daw ang idinetalye ni Gerald ang lahat ng humantong sa pangyayaring iyon kay Molly. Panay ang paningin ni Molly sa mga mata ni Gerald sa buong oras. Sa oras na natapos niya sa wakas ang pagpapaliwanag, napagtanto niya na talagang hindi siya nagsisinungaling. Sinasabi nga ba niya ang totoo? Pagkatapos ay muli, may isa pang bagay na hindi na idagdag. Tingnan natin kung paano mo ipinaliliwanag ang iyong sarili. Kudlit, AY647AY. Ano, pinahiram mo lang ang vilya na iyon sa batang babae. Sinabi ni Molly matapos marinig ang paliwanag ni Gerald tungkol kay Xavier. Tungkol sa pagbubuntis ni Xavier, hindi gaanong sigurado si Gerald tungkol doon. Gayunpaman, hindi napakahirap para sa kanya na isipin ang kanyang paglalagay ng ganyang kasinungalingan. Makipag-usap siya sa kanya mamaya. Sa ngayon, gusto lang ni Gerald na huwag na siyang maintindihan. Ni Mila, sige, maiintindihan ko na hindi ka nagsisinungaling. Susubukan. Kung payuhan si Mila tungkol dito, mas mabuti kung hindi mo kami papakainin ng anumang kasinungalingan. Alam mo bang gaanong hate ni Mila na sinungaling? Panipi, sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang maikling pag-uusap sa kanya, alam ni Molly na si Gerald ay hindi ang uri ng walang ingat o malandi na mayamang buhok. Sa kabaligtaran, tila siya ay medyo magaling at magiliw na tao. Kung siya ay matapat na nagsasabi ng totoo, tiyak na handa si Molly. Natulungan siya, sa makatuwid, sa pagbalik ni Molly sa kwarto ni Mila, na natili si Gerald sa ibaba. Ilang sandali lamang subalit, siya ay bumaba muli bago sinabi na may buntong hininga, pasensya ka na, ngunit hindi kita matulungan Gerald. Tumanggi lang si Mila na makinig sa akin. Hindi ka man niya nais na makita ka man lang. Natatakot akong nasaktan mo siya ng sobra sa oras na ito. Mabuti pang umalis ka sa ngayon. Panipi, pagkasabi niyon ay bumalik siya sa taas. Napabuntong hininga na lang si Gerald bilang tugon. Napuno siya ng lungkot. Noon pa man ay hinahangad na siyang bumalik si Mila. Ngayon na, siya ay bumalik, nagkita sila sa panahon ng kakilakilabot na Siyempo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Kate. Ano ang problema, Kate? Tanong ni Gerald nang maramdaman niya ang isang banayad na ngiti na namumuo sa kanyang mukha. Kung sabagay, lagi niya itong pretuhin tulad ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ginoo Crawford, hindi ako Kate. Ako si Lisa, kasamahan niya. Nagkita na tayo dati. Sinabi ng batang babae sa kabilang dulo ng linya. Gayunpaman, may isang bagay tungkol sa kanyang tono na nagpapahiwatig na may isang bagay na kagyat na up. Naaalala kita. Ano ang nangyayari? Tanong agad ni Gerald. Si Kate pala. May nangyari sa kanya at nasa ospital na siya ngayon. Paliwanag ni Lisa, ang kanyang boses na mas nababalisa kaysa dati. Ano? Gulat na gulat si Gerald nang marinig ito. Sandali siyang nakatingin sa hagdan. Noong una, isinaalang-alang niya ang pagsigaw upang malaman ni Mila na aalis siya para sa isang mahalagang bagay. Gayunpaman, kinatakutan niya na mas maiinis lang siya nito kung marinig niya ang pagsigaw nito. Kung sabagay, malalim pa rin ang sama ng loob niya sa kanya. Ngayon, sa huli, napagpasyahan niya na mas makabubuting mag-check
In muna sa Keita muna. Kaya ano nga ba ang eksaktong nangyari? Sabihin mo sa akin nang malinaw, sabi ni Gerald habang nagsisimulang umalis sa bahay ni Mila. Aba, maayos siya hanggang tanghali ngayon. Nagsimula ang lahat, nang biglang sinabi ni Keita na may sakit siya habang ginagawa namin ang aming mga klase sa hapon. Sa una ay nakakuha ako ng maiinit na tubig para sa kanya, sa pag-iisip na mayroon lamang siyang regular na lagnat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahimite siya di nagtagal. Kasama ko na siya ngayon sa ospital at nagkamalay na siya. Gayunpaman, napakahina pa rin niya. Panipi, bakit nangyari ang insidente sa una? Nag-aalalang tanong ni Gerald habang nagbabiyahe ng taxi. Matapos malaman ang higit pang mga detalye, pagkatapos ay sumugod siya sa ospital na naroon. Sina Lisa at Keita, ano ang sinabi ng sa mabag na iyon? Tanong ng ibang mga batang babae nang bumalik si Molly sa itaas. Hindi siya masyadong nagsabi, ngunit mukhang maghihintay siya roon hanggang sa payag si Mila na makilala siya. Duda ako, talaga bang loyal siya? Kinutya ni Wanda habang iginuhit muli ang mga kurtina upang tumingin sa labas. Ang una niyang nakita ay si Gerald na sumakay sa isang taxi bago umalis ka agad. Manalo ka, sinabi ko na sayo. Maikling panahon pa lang ay nag-hailed na siya ng taxi at umalis. Tingnan mo lang yan, Mila, sabi ni Wanda habang nakaturo sa aalis na taxi. Sumilip si Mila sa labas ng bintana at nang mapagtanto niyang totoo ang sinabi ni Wanda, labis siyang nag-alala na nagsimula na siyang kumamaw sa kanyang mga bedsheet. Oo, galit na galit ako. At oo, ako ang nagsabi na ayaw kong makinig sa iyong paliwanag. Ngunit paano ito maaaring totoo? Kudlit, kahit na hindi mo nais na ipaliwanag ang iyong sarili, maaari kang maghintay lamang sa ibaba ng kaunting panahon. Iyon ay pinatunayan sa akin na nararamdaman mo pa rin ang pareho para sa akin. Kudlit, ngunit ngayon umalis ka na. Ano ngayon? Si Mila ay napuno ng matinding sakit sa sandaling iyon. Habang nangyayari ito, dumating sa ospital si Gerald. Kabanata 648. Maputi kasing sheet ang mukha ni Keita nang makita siya ni Gerald. Sa ward, siya ay tumingin ng labis na mahina. Sa kabutihang palad, tulad ng sinabi ni Lisa, nagkamalay na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Gerald habang naglalakad papunta sa kama niya. Hindi rin ako masyadong sigurado. Sa oras na iyon, nang walang anumang babala, parang naramdaman na lahat ng dugo ay nawasak mula sa aking katawan. Naging madilim ang aking paningin at ang susunod na alam ko, nahimite na ako, sabi ni Keita sa isang malambing na boses. At ano ang sinabi ng doktor? Kita nyo, kaya't pareho tayong balisa. Habang ang ilang mga doktor ay tinalakay ang kanyang kalagayan, hindi pa rin nila napansin ang sanhi ng kanyang karamdaman. Sa ngayon, wala sa kanila ang naglakas loob na ipagpatuloy ang pagpapagamot sa kanya. Sabi ni Lisa, narinig iyon, ang mga mata ni Keita ay nagsimulang damilat ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, kahit siya ay medyo kinilabutan, hindi alintana kung gaano siya malakas, ang pagharap sa gayong sitwasyon ay magiging mahirap sa kanya. I see, sabi ni Gerald habang tumango ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Keita, nalulungkot para sa kanya. Pagkalabas ng ward, kinontak niya kaagad ang duo ng Drake at Tyson. Inatasan silang magpadala ng propesyonal na pangkat ng medikal mula sa base. Ang duo ay hindi nag-aksaya ng oras matapos matanggap ang kanilang order at hindi nagtagal, dumating ang propesyonal na pangkat ng medikal sa pinangyarihan. Dahil ang lahat mula sa koponan ay medyo sikat, natitiyak na ibibigay ng ospital ang kanilang buong kooperasyon sa kanila. Matapos ang 1-2 oras na sesyon ng pag-check up, ang pangkat ng medisina ay lumapit kay Gerald na mukhang masama. Ginoo Crawford, nakalulungkot sa amin na sabihin na hindi pa namin nakasalamuha ang mga sintomas tulad ng kasalukuyang nararanasan ni Miss Smith bago ito. Kahit na ginamit namin ang parehong paraan ng panggagamot sa kanluran at Chino upang subukang masuri ang karamdaman ni Miss Smith, nabigo pa rin kaming gumawa ng anumang pag-unlad, sinabi ng ilang miyembro ng pangkat ng medikal habang umiling sila. Ano?
Kahit na nakarating ka sa isang patay. Sagot ni Gerald. Pakiramdam ng labis na nabigo. Paumanhin, Ginoo. Maaari ko bang imungkahi na tawagan ang pangkat ng gamot mula sa iyong pamilya? Ang mga ito ay may mas mataas na kasanayan sa medisina kaysa sa atin. Nagdagdag ng isang bihasang at medyo matandang naghahanap ng gamot na inchik sa isang nakakahiyang boses. Para siyang pinuno nila. Sige, nakuha ko na. Maaari kang umalis. Ngayon, sabi ni Gerald, habang tumango ito ng bahagya. Habang hindi pa niya nakumpirma ang totoong relasyon nila ni Keita, tinatrato pa rin siya ni Gerald tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit nasa wakas ay hindi siya nakarelasyon. Sa kanya, isa sa alang-alang pa rin siya ni Gerald bilang isang matalik na kaibigan. Ngayong nagkaproblema siya, paano na lamang umupo si Gerald at wala siyang ginawa. Mangyaring alagaan mo muna si Keita, Lisa. Susubukan kung may isip. Sabi ni Gerald, magagawa ko, G. Crawford. Bumalik sa kanyang hotel si Gerald. Nang makarating siya doon, nagsimula siyang magpadala ng mga order at gumawa ng mga pag-aayos para kay Zack at sa iba pa. Si Zack ay inilagay sa singil ng pagtingin sa sikat na doktor ng pamilya. Tinawagan din niya ang kanyang ama upang ipaalam ang tungkol sa insidente. Gayunpaman, noong papaalis na sana ulit si Gerald, agad siyang sinalubong sa paningin ng isang taong naglupusay sa labas mismo ng silid ng hotel. Hawak pa ng matanda ang isang sako na tila naglalaman ng kumot at kanyang bagahe. Siyempre, ang taong pinag-uusapan ay walang iba kundi si Finlay, na matandang lalaki. Apo ko, ano ang pinag-uusapan mo ngayon? Hindi mo ba sinabi na uuwi ka ngayon? Sabi ni Finlay habang nakangiti siya ng masaya nang makita niya si Gerald. Pagkatapos ay tumayo siya habang nakahawak pa rin sa kanyang sako. Pag-scan ng ilang sandali kay Finlay mula ulo hanggang paa, napansin ni Gerald na ninakaw pa ng matandang lalaki ang kumot na pagmamay-ari ng hotel. Finlay, ayokong mabaygo, ngunit wala talaga akong oras upang pauwiin kita ngayon. Mayroon akong masyadong maraming bagay sa aking kamay sa kasalukuyan. Paano ito? Kung talagang nais mong umuwi ngayon, mag-uutos lang ako sa isang tao na ihatid muna ka sa Salford Province, sabi ni Gerald na naiinip pa. Si Gerald ay kasalukuyang mayroong marami sa kanyang plato, at malinaw na nararamdaman niya ang napakalawak na presyon. Alam niya na kung may mangyari kay Keita, pakiramdam niya ay labis na hindi mapakali kapag talagang hinanap niya ang babaeng iyon. Tumanggi ako. Sinabi mo sa akin na papauwiin mo ako ng personal, sabi ni Finlay habang umiling. Mabuti, ngunit maghihintay ka pa ng ilang araw pagkatapos. May nangyari sa aking matalik na kaibigan kaya't hindi ko pa kayang umalis. Sagot ni Gerald. Pag-alis na sana ni Gerald, mahigpit na hinawakan ni Finlay ang balikat ni Gerald mula sa asol. May isang bagay na hindi tama. Apo ko, sino ang nakilala mo ngayon? Panipi, Kabanata 649. Anong problema? Tanong ni Gerald na nahuli ng konting gwardya. Sa tanong, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa matanda. Habang si Finlay ay mukhang parehong matanda at payat, ang kanyang paghawak ay nakakagulat na malakas. Matapos mahawak sa balikat ni Gerald, hindi makagalaw si Gerald kahit na gusto niya. Paano siya ganito kalakas? Nagtataka lang. Muli, sino ang nakilala mo ngayon, apo ko? Nakakaamoy ako ng isang hindi pangkaraniwang bango mula sa iyong katawan, tanong ni Finlay habang siya ay chuckled. Tukuyin, hindi pangkaraniwang bango, sagot ni Gerald habang nakatingin kay Finlay na biglang lumitaw na mas nasa sabik at mahiwaga. Baka kumilos na naman ang kanyang ulo na kumubot. Ito ang bango ng lason-based na lason, sabi ni Finlay sa isang biglaang hushed tone. Ang taong nakilala mo ngayon ay nagdurusa mula sa lason-based na lason. Marahil ay nakipag-ugnay ka sa taong iyon kaya't mayroon kang isang makamandang amoy sa iyo. Dagdag ni Finlay. *it, napanood mo na ba ang napakaraming pelikulang Thai? Walang magawa na sinabi ni Gerald. Simple lang ang pakiramdam niyang umalis sa sandaling iyon. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, naramdaman ni Gerald na ang kakaibang pagbabawas ni Finlay ay hindi ganap na hindi karapat-dapat.
Habang ang mga doktor mula sa una ay nabigo upang matukoy ang sanhi ng kanyang karamdaman, ang teorya ni Finlay ay sa katunayan ay tumutugma sa ilan sa kanyang mga sintomas. Alam ni Gerald ang tungkol dito dahil narinig niya ang tungkol sa mga lason na nakabatay sa lason bago ang nakaraan. Mahalaga, gumana ito katulad ng ilang mga virus at bakterya, ang lason lamang ang pinalabas mula sa isang parasito na ginawang bahay nito sa katawan ng tao. Ang kanyang mga pagpipilian ay tumatakbo mababa at Finlay tunog medyo tiwala sa kanyang sarili. Paano kung mayroon talaga siyang isang uri ng paraan upang pagalingin siya? O sige, dahil kahit ang mga doktor ay nabigo upang masuri ang kanyang karamdaman, maaari mo bang tingnan ang pasyente? Siyempre, alam ko ang tungkol sa literal na lahat. Tulad ng sinabi ko sa iyo dati, hindi ako pulubi. Medyo napakalakas ko noong nakaraan. Panipi, kung hindi dahil sa nawawala ng mga pagpipilian si Gerald, hindi niya masasayang ang oras niya kay Finlay ngayon. Pagkatapos ay, muli, ang bayan ni Finlay ay timog kanluran ng lalawigan ng Salford. Marahil ay may alam talaga siya tungkol sa karamdaman. Iyon ang iba pang dahilan kung bakit handa siyang subukan kahit kailan si Finlay. Nang dumating silang pareho sa ward ni Keita, nakita ni Gerald na ang isa sa mga mas matanda at mas may karanasan na mga nagsasanay ng gamot na inchik mula sa kanyang pangkat ng medisina ay nanatili upang alagaan si Keita. Tila siya ay gumaganap ng acupuncture para sa kanya sa sandaling iyon. Maraming iba pang mga nagsasanay ng gamot sa Chino ay nakatayo din malapit, gumagalang na nagmamasid at natututo mula sa kanya. Kahit na ang duo ng Drake at Tyson ay naruroon sa pagsilip sa ward, agad na umini si Finlay bago sinabi, ano ang silbi ng pagsundot sa kanyang katawan ng mga nakalulungkot na karayom na iyon. Ang iyong ginagawa ay lubos na walang katuturan. Panipi, matapos niyang sabihin iyon, parehong pumasok sa ward sina Gerald at ang matanda. Sino ka? Paano mo maituturo ang ganoong kalokohan sa kakaibang husay na si Dr. Hudson? Sinumang tao, palayasin mo siya kaagad. Panipi, sabi ng isang taong nakatayo sa gilid. Tila siya ang naging pangulo ng ospital at mukhang hindi siya nasisiyahan matapos marinig ang sinabi ni Finlay. Si Dr. Hudson ay medyo sikat sa maraming taon na ngayon. Ang kanyang mga junior ay tama na nagalit din dahil pareho silang natuwa at nagpapasalamat na kahit na masaksihan ang kanyang mga kasanayang medikal sa aksyon. Paano nila hahayaan ang ilang matandang lalaki na kondenahin siya? Si Dr. Hudson mismo ay nakasimangot ng bahagya sa komento ni Finlay. Gayunpaman, dahil si G. Crawford ang siyang nagdala sa kanya, mapipigilan lamang ng doktor ang kanyang galit. Batay sa sinabi mo, ipinapalagay ko na may alam ka ring isa o dalawa tungkol sa gamot, tama ba ako? Sinabi ni Dr. Hudson, habang sumisinghot. Gayunpaman, para sa isang matandang lalaki, kumikilos ka pa rin. Malayo ako sa kalokohan. Tumabi ka na, sinabi ni Finlay habang itinutulak niya sa gilid si Dr. Hudson. Pagkatapos ay agad niyang inilabas ang mga karayom na pilak na naunang ipinasok ni Dr. Hudson sa braso ni Keita. Ikaw, galit na sabi ni Dr. Hudson habang namula ang pisngi. Kabanata 650. Paano naman ako? Kanina mo pa lang siya binabato ng mga karayom ng malinaw na naghihirap siya mula sa isang lason na nakabatay sa lason. Ang nagawa mo lang ay dagdagan ang bilis ng sirkulasyon ng dugo. Hindi ba't binibigyan lamang ang taong nabubuhay sa kalinga ng mas maraming mga pagkakataon na lumipat ng hindi mapigilan sa paligid ng kanyang katawan? Panipi, sagot ni Finlay. Girl, noong mga nasa 8 ka na, may pinagdaanan ka bang katulad sa nararanasan mo ngayon, kahit na marahil ikaw ay nahihilo lang? Noon, nangyari ulit noong 12 ka. Di ba, doon lang, mas naramdaman mong mas magaan ang ulo kaysa dati. Ang mga bagay ay dapat na lumala nang nakarating ka sa edad na 16. Kung ang aking pagbawas ay tama, dapat mong nadama ang labis na pamumula habang sabay na nadarama na ang iyong mga limbs ay nag-aalala na mahina para sa panahong iyon. Dahil ang iyong kalagayan ay nagpatuloy lamang na lumala tuwing nagpapakita ito
Muli, diretso ang pag-blackout ngayon kapag ikaw ay 20. Dalawa ay hindi dapat maging isang sorpresa. Dagdag ni Finlay, habang nakatingin kay Keita, nakahiga pa rin sa kanyang kama sa ospital, laking gulat ni Keita. Nang marinig ang pagsusuri ni Finlay, paano mo nalaman ang lahat ng iyon? Si Gerald mismo ay nakatingin kay Finlay, lubos na namangha. Paano niya nagawang hulaan ang lahat ng iyon mula sa isang simpleng sulyap lamang? Ang misteryosong matandang ito ay talagang iba pa. Kudlit. Sa pag-iisipang muli, naalala niya na hindi nagbigay ng isang impresyon sa kanya si Finlay sa unang pagkakataon na nagkita sila. Malayo sa makapangyarihan at matalino na matandang si Gerald. Ngayon ay nakita siya bilang, noon, si Finlay ay simpleng pulubi na. May sugatang paa na pinilit si Gerald na dalhin siya sa isang doktor. Habang nagsisimula na siyang maging mausisa tungkol sa totoong background ni Finlay, pinigilan niya ang magtanong tungkol dito. Sa ngayon dahil magiging abala lamang ito sa mga kritikal na sandaling ito. Gayunpaman, kung talagang nagagamot ni Finlay si Keita, tiyak na iyon ang makakabuti. Sa gayon, dahil ikaw ang matalik na kaibigan ng aking apo, gagamot. At aalisin ko ang lason na nakabatay sa lason. Maraming salamat, Ginoo. Nagpasalamat na sabi ni Keita. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Oo, kakailanganin ko kayong lahat na umalis para sa ngayon. Magsasagawa ako ng ibang uri ng acupuncture upang alisin ang lason na nakabatay sa lason, kaya ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao na magmasid. Panipi, dagdag ni Finlay. Pagkarinig na iyon ay lumingon ang lahat kay Gerald. Kung sabagay, kung ang taong may pinakamataas na posisyon ay nagtitiwala kay Finlay, ganoon din sila. Ano pa, si Gerald ang siyang nagdala kay Finlay at ang matanda ay gumawa din ng parehong lohikal at may kaalamang mga pahayag. Si Gerald ay walang dahilan na hindi sumang-ayon sa mga tuntunin ni Finlay, kaya tumango lamang siya at nagsimulang umalis. Kasama ng iba pa, si Dr. Hudson mismo ay hindi masabi tungkol sa bagay na iyon. Paimpol niyang umiling gamit ang buntong hininga bago lumabas ng ward. Teka, sigaw ni Finlay nang pigilan niya si Dr. Hudson mula sa pag-alis. Nakita ko na ikaw ay may husay. Maaari kang manatili dito upang tulungan ako. Panipi, kailangan mo ng tulong ko. Tinanong ni Dr. Hudson nang bahagyang hindi makapaniwala. Narinig iyon, tumingin si Finlay kay Gerald. Sa gayon, dahil pinayagan kanyang tulungan siya, hanapin mo si Dr. Hudson. Ako ay personal na humihinga ng medyo madali. Malalaman na ang dalawang dalubhasa ay gumagawa ng kanilang makakaya upang gamutin siya, sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, sa parehong Finlay at Dr. Hudson na nagtutulungan, magiging katulad ito sa pagpapatupad ng dobleng mga hakbang sa kaligtasan. Habang umalis si Gerald ng totoo sa oras na ito, ang duo ng Drake at Tyson ay patuloy na nakatitig kay Finlay ng malamig. Ang kanilang mga braso ay tumawid. Ang matandang lalaki ay palaging may isang uri ng trick sa kanyang manggas, at ang duo ay matagal nang inis tungkol dito. Ano pa, si Dr. Hudson ay kanilang kasamahan. Ang nakikita siyang niloloko at inaasar ng matandang lalaking iyon ay tiyak na lalong nagalit sa kanila. Matapos masulyapan siya ng kaunti pa, tuluyan nang nagsimulang umalis ang dalawa nang biglang narinig nila ang sabi ng matanda, "First, walang silbi ang mga karayom na pilak na ito." Tinitingnan ni Finlay ang pakete ng mga karayom na pilak na kasama ni Dr. Hudson nang sinabi niya iyon. Matapos matuklasan na sila ay walang silbi, gayunpaman, itinapon lamang niya sila sa pagbitiw sa tungkulin. "Ikaw, masyadong malayo iyon," sigaw ni Dr. Hudson. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. "Manalo ka, nagsasabi ako ng totoo. Ang mga karayom doon ay lahat ng basura. Kailangan ko ng mga totoong karayom tulad ng mayroon ang mga kapatid doon. Kayong dalawa, ilabas ngayon ang mga karayom na pilak," sabi ni Finlay habang nakatingin sa kapwa Drake at Tyson na nakatayo pa rin sa pintuan. Sa sandaling marinig ang sinabi, ang dalawang lalaki ay napangitngit sa isa't isa. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Habang tinitingnan nila si Finlay. "Ano ang tinitignan mo? Halika ngayon, huwag mo nang itago ang
Iyong manggas. Ibabalik ko sila kapag tapos na ako. Sabi ni Finlay, habang siya ay dahan-daang lumipat sa kanila. Bago pa sila makapag-react, nasa harap na nila si Finlay. Pagkatapos ay agawin niya ang kanilang mga pakete ng mga karayom na pilak ng may sobrang kadalian. Ikaw, kapatid. Ang noo ni Drake ay napuno ng malamig na pawis nang pigilan niya si Tyson sa paggalaw, habang ang matandang lalaki ay lantaran na tila medyo pangit at ordinaryong, ang kanyang mga aksyon ay mabilis at tumpak. Napakabilis at tumpak ng mga ito, sa katunayan, na si Drake ay nararamdaman ngayon ng pantay na takot at kaba. Hindi pa naranasan ni Drake ang gayong damdamin dati. Sumulyap ng isang huling pagkakataon sa Finlay sa hindi paniniwala, pagkatapos ay hinayla niya si Tyson palabas ng silid. Si Dr. Hudson mismo ay inilagay ang kanyang mga braso sa likuran niya habang nakatayo siya sa gilid. Hindi lamang siya makapaniwala na ang isang luma, malapulubi na tao tulad ni Finlay ay maaaring magkaroon ng anumang uri ng mga kakayahan sa lahat. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Finlay ng pagpasok ng mga karayom na pilak ay sabay na tumpak, bihasang, at nakasisilaw. Hindi nagtagal bago simulang mapagtanto ni Dr. Hudson kung anong pamamaraan ang ginagamit ni Finlay. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya, ang bibig ng doktor ay nagsimulang manginig ng bahagya habang siya ay nagbulong-bulungan, ay, ito ba ang deadly acupuncture therapy? Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.